lohe-lohe. Spray tayo ng kalabasa pampabunga. Ano? Na. Gabi tayo mag-spray para hindi sayang sa chemical. May mga bulaklak na to, pero gusto kong makasiguro na mabubuo para maging bunga. Yan o. Suprema F1. Hindi pala, Suprema Gold pala to. Yan. Kapal na ng baging. Ano? Pampabulaklak. Mataas sa potassium. Sinabayan ko na ng pesticide para sa mga mapaminsalang peste tulad ng mga rice bugs, baong-baong o squash beetle. Squash beetle nagiging sanhi ng pamamarako. Napakayabong ng ating mga kalabasa dito. Kailangan mabuo yung bunga para hindi sayang yung lusog ng halaman. Ating sukal na kapal ng kalabasa ko dito. Yan, may maliit na bunga Yan. Sprayan natin para mabuo. Lusog, tindi, napakalusog. Mayroon pala ditong patay na roster. Patay na roster. Di ko alam kung anong dahilan bakit namatay yung roster dito. Manok. Siguro tuklaw ng ahas dito sa pati na to. Doon pala doon. Spray lang. Hindi naman ganun nakakapagod, pero medyo mabigat yung nasa likod natin kasi 16 liters to na knapsack sprayer. Spray lang. Yan, namumula na yung dahon ng kalabasa. Pag nawala na yung dahon ng kalabasa, ibig sabihin nagmamature na yung puno. Sisimula na yung pagbuo ng bunga. Ganyan ang Suprema. Kabisado ko na ang characteristic or sukal na. Yan, may yung pagkalabasa o Sophia. Yan. Yan, gumapag na sa taas. Okay lang yan. Lumatong na sa bakod. Nandito yung patay na manok nandun. Mataas yung chance na matuklaw ng ahas at basically cobra. Anyway, yung cobra ay takot naman sa tao na huwag lang makorner o masaktan. Siyempre kapag manok ganyan, pagkain niya ng ahas. Kaya nakuruhan. Okay. Yan ang advantage kapag ang sprayer natin automatic na. Ito, magapag na sa bakod yung baging ng kalabasa. Yan dito sa bukid, parang sundalo. Yan, namumula na yung mga dahon. Yan, mature na yung puno, pero nabubuo pa lang yung bunga niyan. Ganyan ang Suprema.
dito sa bukid, ispat-ispat na lang yung mga tao tulad doon, no? May pang ispat. Ano? Nag-iispat-ispat na lang yung mga tao. Mga kapwa ko magsasaka. Dito. Spray tayo. Pwede naman gawin ito na mas maaga pero imitas pa kasi ako ng kalamansi eh. May something. Malaking palaka. Ano? Malaking palaka. Yang Mindoro pag na yan, kinakain niya ng kobra. Kaya medyo maingat tayo. Palagi tayo may dalang itak. O ginunting, yung mahabang itak. Yan. Dalawa pala yung pesticide na nilagay ko dito sa pang-spray ko. Dalawang active ingredient. Yung pang sucking insects. At saka uod. Yan. Spray na. Siyempre kasama ang prayer dito. Panalangin natin sa Panginoon. Bigyan tayo ng biyaya. Maraming bunga. Isang lata pala ito ng Suprema F1 na 100 grams. So, approximately nasa 800 na seeds. Kasi hindi ko naman itanim lahat. Sumobra kasi yung mga seedlings ko dito sa area. Nasa 1,000 square meters to, more or less. Kaya medyo masikip na yung pagkatanim ko. Kaya dapat maingat tayo sa pag-apak dito sapagkat hindi pwedeng maapakan yung mga baging. Ang kalabasa niya, dapat maingat. Yan. Dito na mula na. Hindi ko sigurado kung makakapamunga pa yan. Pero ang inaasahan ko yung mga dulo ng baging. Tulad yan, may bunga. Ano, maliit. Ganyan ang sistema ko dito sa aking taniman. Doon sa Sofia F1, ganito rin ginawa ko. At solid talaga yung bunga. Yan. Medyo hindi interesting sa kay YouTube itong aking mga video. Yung mga ganitong klaseng vlogging na in action. Dahil siguro hindi maganda yung quality ng video ko. Medyo mahina kasi yung cellphone na nabili ko. Mahinang klase yung cellphone na nabili ko. Naghanap ako ng may automatic stabilizer. Mayroon namang stabilizer pero yung quality ng video ay hindi maganda. Pero pagtsagaan nyo na. Importante mayroon kayong nakikita at nalalaman nyo kung ano yung activities ng mga farmer tulad ko. Yan. Ganyan. Ito masukal. Iingatan natin na hindi mapakan yung mga bagay. Yep. Meron ako nakikita mang ilan-ilan na bunga. Mas maigi talaga sa kalabasa kinakailangan may proper spacing. Kasi kapag napakakapal ng bagay tulad nito ay hindi nakakapamunga ng maayos. Pero kapag medyo malalayo yung spacing, yung baging ay nakakagapang sa lupa at nakakapag-ugat ng maayos. Dahilan para mabuo yung mga bunga at hindi nagkukumpulan. Ganun. Kaya, yan o. Yan, may maliit na bunga o. So ganyan ang mga signs na magbubunga talaga itong kalabasa na to. Yan.
Ganun lang. Ngayon, paano masimplify yung trabaho na to? Kailangan ng puhunan. Pwede mag-install ng mga hoses, no? Halimbawa, every 10 square meters may isang sprinkler o kaya nozzle, sprayer nozzle, para kapag mag-i-spray, i-on mo lang yung pump ay kusa ng magkakaroon ng mist sa paligid, no? Kasama na yung pesticide o kung ano pa mang chemical na gusto nating i-apply sa ating tanim. Ganun lang yun. Automated, automatic. Hindi mo na kailangang sumuot sa mga tanim. Pero dahil sa wala akong puhunan sa ganung klaseng setup, kaya mano-mano. Later on, pag meron akong puhunan, gagawin ko yun. Parang greenhouse ang setup. Meron din yung government na mga programa, pero sad to say, pumapalpak. Hindi nagagawa ng maayos yung mga projects na naaayon sa plano. Ganun talaga. Hindi natin masasabing kulang sa budget, pero dahil sa hindi natututukan, yung nagpapatupad ay hindi niya bihasa yung ganong klaseng proyekto. So hindi nagagawa ng maayos yung project. Pag hindi nagawa ng maayos yung project, syempre hindi mapapakinabangan ang gusto ng mga farmer. Tulad ng greenhouse na walang tubig. May greenhouse pero walang tubig. Yun lang. Kaya dito, salamat sa NIA, National Irrigation Authority, kasi nabigyan tayo ng supply ng tubig dito, may irrigation. So walang problema sa pagpapatubig. Spray. Pero kapag nagkulang sa tatlong elemento na yon, yung tubig, mechanization, at saka technical assistance, most likely to fail ang mga projects ng gobyerno. Most likely to fail. Yun. At mawalang galang lang po nagpi-fail naman yung implementation ng project dahil sa may mga personal interest tulad ng corruption. Kasi kung walang problema sa implementation, magagawa na maayos yung project. So spray tayo. Yan may bunga na. Yan. Yan ang bunga ng Suprema. Pag spray tayo ng pampabulaklak, pampakapit ng bulaklak o ng bunga, ay mabubuo yung mga bunga. Yan bunga. Ang ginagawa ko parang misting lang. Tumitigil ako dahil sa kailangan maingat yung pag-apak. Hindi pwedeng apak lang na apak. Dapat maingat. Tulad niya. Ingat. Tapos doon naman. Step. Ganon. Tapos spray ulit. Ganon. Step ulit. Yan. Ganon. Yan. Misting para ma-absorb ng dahon yung foliar fertilizer na pampabulaklak, pambuo ng bunga.
Yan, may bunga. Yan, medyo malaki na. Yan o. Kita nyo. Tap. Kaya, tsaga lang. Sipag at tsaga. Spray tayo. Ingat lang. Ito pa. Bisita tayo dito sa bakod. Ano, mistig. Dito. Imot. Muna sa bakod para ma-sprayan natin lahat ng sitaw. Grabe na yung mga leaf miner. May bunga pa. Baligtaan ko kasi. Wala nang laman. Okay, wala nang laman yung sprayer ko. Off muna. Ganun lang. Yung isang karga ng sprayer ko hindi nagkasya sa buong paglalagyan. Buong application. Yan pa. Nakakalabasa pa. Meron akong solar light na andun, na aninag dito. Ito, isprayan ko pa. May side crop na mais at saka sitaw. Yan. Yehey. Actually, mas gusto ko mag-spray sa gabi o late afternoon kasi hindi gaanong nakakapagod. Kasi malamig na. Wala na yung araw. Kaya mas maganda. Nga lang, parang nakaka-weirdo dahil sa yung mga tao sa paligid ay natutulog na, tayo nagtatrabaho pa. Pero mas maganda magtrabaho sa gabi kasi hindi gaano nakakapagod. Yan, kapal na kalabasan natin dito. Pero doon sa unahan ay nagre-recover pa lang. Dumadami pa lang yung baging dahil sa
huli nating naitanim yon. Pero okay lang yan kasi maganda yung pag-harvest natin na hindi sabay-sabay. So, kailangan ko pa maglakad ng ilang metro dahil sa mayroong portion ng irrigation na pinarahan ko para makontain yung tubig. At doon ako nagsasandok ng tubig na pang spray. Meron naman akong pump, pero malabo pa yung tubig, hindi malinaw. Although risky ang tubig sa irrigation dahil sa hindi natin alam kung ano yung mga contaminants. Pero nakikita ko naman kung malinaw yung tubig, kung may lason. Kasi may mga patay na hipon at saka isda. Hindi ako kuha dyan. Baka may herbicide. Kaya naglagay ng ibang klaseng chemical. Okay, so isang karga pa. At makakauwi na rin ako. Yan. By the way, medyo late na rin ako nagsimula. Pumunta ako dito sa farm ay 3:30 na ng hapon na nakapagpahinga din ako, nakapag-idlip. At namitas muna ako ng kalamansi bago ako nag-spray. Ito. Hindi pa gaanong malalaki yung kalamansi ko. Pero meron na rin ako napitas na pang benta para magkaroon tayo ng budget. Medyo mura na yung presyo. Okay, so yan muna mga kaibigan ha. Thank you very much for watching. Alam kong hindi ganun kaganda yung quality ng aking video dahil sa ito nga, hawak ko lang yung cellphone. May mga lumilipad-lipad pa sa mukha ko. Kakapasok sa ilong at saka sa mata. So, ganun talaga ang farmer ha. Yan, ang gawain ito ay hindi para sa mga mahihinang loob. Kailangan malakas ang loob mo, parang sundalo. Yan ang gawain ng pagiging magsasaka. Okay, God bless you all. Thank you very much for watching. Hindi nga ako gano'ng makikilala dahil sa meron akong headlamp nasa aking noo. Kasi naglalagay ako nito para hindi ko malanghap yung chemical, yung mist galing doon sa sprayer. Alright, God bless everyone. Please pray for the farmers and please support the farm vloggers or farmer vloggers. Kasi kung halimbawa makapag-monetize sila, kami, siyempre makakatulong yan sa aming pangangailangan sa farm at maging sa aming kabuhayan. Please subscribe, like, share, and comment. Thank you very much. God bless. Bye.